Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 31. Lumang Tipan. Job Kapitulo 19, Job Kapitulo 20, Job Kapitulo 21. Pagkatapos sumagot si Job at sinabi, hanggang kailan ninyo ako pahihirapan at babasagin ng pira-piraso na may mga salita? 10 beses ninyo na akong pinagsasabihan, hindi kayo nahihiya na pinagmamalupitan ninyo ako. Kung totoo nga na nagkasala ako, mananatiling panag-utan ko ang aking pagkakamali. Kung totoo nga na magmamalaki kayo laban sa akin at mapaniwala ang lahat ng mga tao na nagkasala ako. Kung gayon dapat alam ninyo na ginawan ako ng mali ng Diyos at nahuli ako sa kanyang lambat. Tingnan ninyo, sumisigaw ako na ginawan ako ng mali, pero hindi ako narinig, nanawagan ako ng tulong, pero walang katarungan. Pinadere niya ang aking daanan para hindi ako makatawid, at pinadilim niya ang aking nilalakaran. Hinubad niya ang aking karangalan, at kinuha niya ang korona mula sa ulo ko. Giniba niya ako sa bawat dako, at naglaho na ako, binunot niya ang aking mga pag-asa katulad ng isang puno. Pinasiklab din niya ang kanyang galit laban sa akin, tinuturing niya ako bilang isa sa kanyang mga kaaway. Nagtitipon ang mga hukbo niya, nagtayo sila ng tangtungan na panlusob laban sa akin at nagkampo sa paligid ng aking tolda. Nilayo niya mula sa akin ang mga kapatid ko, nilayo niya ako mula sa aking mga kakilala. Binaygo ako ng aking mga kamag-anak, kinalimutan na ako ng malapit kong mga kaibigan. Ang mga taong minsang tumuloy sa bahay ko bilang panauhin pati na ang mga lingkod kong babae ay itinuring akong ibang tao, isa akong dayuhan sa paningin nila. Nananawagan ako sa aking lingkod, pero hindi niya ako tinutugon kahit na nagmamakaawa ako sa pamamagitan ng aking bibig. Nakasusulasok sa asawa ko ang aking paghinga, nakapandidiri ang aking panawagan sa sariling kong mga kapatid na lalaki at babae. Kahit ang mga bata ay kinasusuklaman ako, kung babangon ako para magsalita, pinagsasalitaan nila ako. Kinamumuhian ako ng lahat ng aking mga kaibigan, tinalikuran ako ng lahat ng mga minamahal ko. Nakakapit ang mga buto ko sa aking balat at laman, buto't balat na lamang ang natitira sa akin. Maawa kayo sa akin, maawa kayo sa akin, mga kaibigan ko, dahil hinawakan ako ng kamay ng Diyos. Bakit ninyo ako inaapi na parang kayo ang Diyos? Bakit hindi pa kayo nasisiyahan sa pag-ubos ng laman ko? Oh, sana ay may sulat na ngayon ang mga sinasabi ko. Oh, sana may tala sa aklat ang mga ito. Oh, sana ay magpakailanmang maiukit ito ng bakal na panulat at tingga sa isang bato. Pero para sa akin, alam ko na nabubuhay ang aking manunubos, at balang araw ay tatayo siya sa daigdig. Pagkatapos mawasak ang balat ko, iyon ay, ang aking katawan, saka makikita ko ang Diyos sa aking pangangatawan. Makikita ko siya, ako mismo ang makakakita sa kanya sa aking tabi, makikita siya ng aking mga mata, at hindi bilang isang dayuhan. Bibigay ang lamang loob ko. Kung sinasabi ninyo, paano natin siya pahihirapan? Nasa kanya ang ugat ng kanyang mga kaguluhan, matakot kayo sa espada, dahil ang puot ang nagdadala ng kaparusahan ng espada, para malaman ninyo na mayroong paghahatol. Pagkatapos sumagot si Zophar ang taga-Naaman, mabilis akong pinapasagot ng aking kaisipan dahil sa aking pag-aalala. Nakarinig ako mula sa iyo ng isang pagsaway na nagpahiya sa akin, pero tinutugon ako ng espiritu na higit sa aking pangunawa. Hindi mo ba alam ang katotohanan na ito noong sinaunang panahon, nang nilagay ng Diyos ang tao sa lupa, saglit lang ang katagumpayan ng masama, at ang kagalakan ng taong hindi naniniwala Diyos ay hindi nagtatagal? Bagaman umabot sa kalangitan ang tangkad niya, at umabot ang ulo niya sa call-upon, pero maglalaho ang taong iyon katulad ng kanyang dumi, sasabihin ng mga nakakita sa kanya, nasaan siya? Lilipad siya palayo tulad ng panaginip at hindi na masusumpungan, itataboy siya palayo katulad ng pangitain sa gabi. Hindi na siya muling makikita ng mga mata na nakakita sa kanya, hindi na siya muling makikita ng pinanggalingan niya. Hihingi ng kapatawaran ang mga anak niya sa mga dukha, ibabalik ng mga kamay niya ang kanyang kayamanan.
Puno ng kasiglahan ang kanyang mga buto, pero kasama niya itong hihiga sa kanya sa alabok. Bagaman matamis ang kasamaan sa kanyang bibig, bagaman itinatago niya ito sa ilalim ng kanyang dila, bagaman pinipigilan niya ito at hindi pinapakawalan pero pinapanatili pa rin ito sa kanyang bibig, magiging mapait ang pagkain sa kanyang bituka, magiging kamandag ito ng mga ahas sa loob niya. Nilulunok niya ang kanyang mga kayamanan, pero isusuka niya ulit ito, palalabasin ito ng Diyos mula sa kanyang tiyan. Sisipsipin niya ang kamandag ng mga ahas, papatayin siya ng dila ng ulupong. Hindi siya mabubuhay para magalak sa panunood ng mga ilog at dumadaloy na agos ng pulot at mantikilya. Pagbabayaran niya ang kanyang mga pinaghirapan, hindi niya ito lulunukin, hindi siya magagalak sa kayamanan na nakuha niya. Dahil inapi niya at pinabayaan ang mga dukha, sa pilitan niyang inagaw ang mga bahay na hindi niya itinayo. Dahil hindi siya makahanap ng kasiyahan sa kanyang sarili, hindi niya mailigtas ang kahit anong bagay na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Walang naiwang bagay ang hindi niya nilamon, kaya hindi magtatagal ang kanyang kasaganaan. Sa kasaganaan ng kanyang kayamanan siya ay mahuhulog sa kaguluhan, darating sa kanya ang kamay ng lahat ng nasa kahirapan. Kapag naghahanda na siyang magpakabusog, ibubuhos ng Diyos ang bagsik ng kanyang puot sa taong iyon, papolanan niya ito sa kanya habang kumakain siya. Bagaman tatakas ang taong iyon sa bakal na sandata, patatamaan siya ng isang tanso na pana. Tatagos ang palaso mula sa likod niya, tunay nga, lalabas mula sa atay niya ang kumikinang na dulo nito, kay takot-takot na mga bagay ang darating sa kanya. Nakalaan ang ganap na kadiliman para sa kanyang mga kayamanan, lalamunin siya ng apoy na hindi naapula, lalamunin nito kung ano ang nalabis sa kanyang tolda. Ipapakita ng kalangitan ang kanyang mga kasalanan, at babangon ang kalupaan laban sa kanya bilang isang saksi. Maglalaho ang kayamanan ng kanyang bahay, aanurin ang kanyang mga kalakal sa araw ng puot ng Diyos. Ito ang bahagi ng masamang tao mula sa Diyos, ang pamana ng Diyos na nakalaan para sa kanya. Pagkatapos sumagot si Job at sinabing, "Pakinggang mabuti ang aking sasabihin, at hayaan ninyong maging tulong ninyo ito sa akin. Pagtiisan ako, at magsasalita rin ako, pagkatapos kong magsalita, ipagpatuloy ninyo ang inyong panlalait. Para sa akin, sa tao ba dapat ako magreklamo? Bakit hindi dapat ako mainip? Tingnan ninyo ako at mabigla, at ilagay ninyo ang inyong mga kamay sa inyong mga bibig. Kapag iniisip ko ang aking mga paghihirap, ako ay nababagabag, at nananaig ang takot sa aking laman. Bakit patuloy pang nabubuhay ang masasamang tao, tumatanda, at umaangat ang antas sa buhay? Natatatag ang mga kaapo-apuhan nila sa kanilang paningin, at natatatag ang kanilang mga anak sa harap ng kanilang mga mata. Ligtas ang tahanan nila mula sa takot, kahit sa pamalo ng Diyos sa kanila. Nangganganak ang kanilang mga toro, at hindi nabibigo ang mga ito, nangganganak ang kanilang mga baka at hindi namamatay ang guya nito dahil sa maagang pagkapanganak nito. Pinapalaya nila ang kanilang mga anak na parang mga kawan, at sumasayaw ang mga ito. Umaawit sila sa tamburin at alpa at nagagalak sa tugtog ng plauta. Lumilipas ang mga araw nila sa kasaganaan, at tahimik silang bumababa sa shoal. Sinasabi nila sa Diyos, "Lumayo ka sa amin dahil wala kaming nais na malaman sa pamamaraan mo." Sino ba ang makapangyarihan na dapat namin siyang sambahin? Anong kapakinabangan ang makukuha namin kung nagdasal kami sa Kanya? Tingnan ninyo, hindi ba nasa mga kamay nila ang kanilang kasaganaan? Wala akong gagawin sa payo ng masasamang tao. Gaano kadalas pinapatay ang ilawan ng masasamang tao, o dumadating ang kapahamakan sa kanila? Gaano kadalas kinakalat ng Diyos ang kalungkutan sa kanila dahil sa Kanyang galit? Gaano sila kadalas nagiging katulad ng putol na halaman sa hangin o tulad ng aypa na tinatangay ng bagyo? Sinasabi ninyo, nilalaan ng Diyos ang kasalanan ng tao para pagbayaran ng kanyang mga anak. Hayaan mo siyang pagbayaran ito mismo, para malaman niya kung ano ang kasalanan niya. Hayaan mong makita ng kanyang mga mata ang sarili niyang pagkawasak, at hayaan mong inumin niya ang puot ng makapangyarihan.
Dahil ano ang pakialam niya sa kanyang pamilya kapag naputol na ang kanyang mga araw? Mayroon bang makapagtuturo ng kaalaman sa Diyos dahil siya ang humahatol kahit ng mga nasa nakatataas? Namamatay ang isang tao habang malakas pa siya, ng payapa at panatag. Puno ang katawan niya ng gatas, at matibay ang kanyang mga buto at nasa mabuting kalagayan. Ang iba naman ay namamatay ng may kapaitan sa kanyang kaluluwa, ang siyang hindi pa nakararanas ng kahit anong mabuti. Pareho silang nahihiga sa alikabok, pareho silang binabalutan ng mga uod. Tingnan ninyo, alam ko ang nasa isip ninyo, alam ko ang mga paraan kung paano ninyo ako nais hamakin. Dahil sinasabi ninyo, nasaan na ngayon ang tahanan ng prinsipe? Nasaan na ang tolda na minsang pinapamahayan ng masama? Hindi ninyo pa ba tinatanong ang mga manlalakbay? Hindi ninyo ba alam ang katibayan na kaya nilang sabihin na ang masamang tao ay iniingatan mula sa araw ng kapahamakan at nilalayo siya mula sa araw ng puot? Sino ang hahatol sa kanya ng harapan dahil sa masasama niyang pamamaraan? Sino ang maghihiganti sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa? Pero ililibing siya, babantayan ng mga tao ang kanyang puntod. Magiging matamis sa kanya ang mga tipak ng lambak, susundan siya ng lahat ng mga tao, dahil hindi mabilang ang tao na nauna sa kanya. Paano ninyo ako ngayon aaliwin sa pamamagitan ng walang kabuluhan, dahil walang mabuti sa mga sagot ninyo kung hindi puro kasinungalingan? Bagong tipan. Matthew 21 is the 1-17. Habang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay papalapit na sa Jerusalem at dumating sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, sinugo ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad na nagsasabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon at makakakita kaagad kayo ng nakataling asno at may kasamang isang batang asno. Kalagan ninyo sila at dalhin sa akin. Kung may magsabi sa inyo ng kahit na ano sa inyo tungkol dito sabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon, at kaagad-agad ipapadala ng taong iyon ang mga iyon sa inyo." Ngayon nangyari nga ito upang maganap kung ano ang sinabi sa pamamagitan ng propeta. Sinabi niya, "Sabihin sa anak na babae ng Sayon, tingnan mo, ang inyong hari ay darating sa inyo, mapagpakumbaba at nakasakay sa asno at sa batang asno, ang anak ng asno." At ang mga alagad ay nagpunta at ginawa kung ano ang ibinilin sa kanila ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang batang asno, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa kanila, at umupo roon si Jesus. Karamihan sa mga tao ay naglatag ng kanilang mga damit sa daan, ang iba ay pumutol ng mga sanga ng mga kahoy at inilatag sa daan. Ang mga taong nauna kay Jesus at ang mga sumunod sa kanya ay sumisigaw na nagsasabi, "Hosanna sa anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kataas-taasan." Nang makarating si Jesus sa Jerusalem, ang buong lungsod ay nagkagulo at nagsabi, "Sino ba ito?" Ang mga tao ay sumagot, "Si Jesus ito na propeta, na taga Nazare ng Galilea." Pumasok si Jesus sa templo ng Diyos, at pinaalis palabas ang lahat ng mga namili at nagbebenta sa templo. At pinagbubuwal din niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagbebenta ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, "Ito ay nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." At pumunta sa kanya sa templo ang mga bulag at mga lumpo at sila ay pinagaling niya. Subalit nang makita ng mga pinunong pari at ng mga eskriba ang mga kamanghamanghang mga bagay na kanyang ginawa, at nang mapakinggan nila ang mga bata na sumisigaw sa templo at nagsasabi, "Hosanna sa anak ni David," sila ay lubhang nagalit. Sinabi nila sa kanya, "Narinig mo ba kung ano ang sinasabi ng mga taong ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Oo. Ngunit hindi ba ninyo nababasa, na mula sa mga bibig ng mga sanggol at mga sumususo pa lamang ay ginawa mong ganap ang papuri?" At iniwan sila ni Jesus at nagtungo sa lungsod ng Betania at natulog doon. Sinabi nila sa kanya, "Narinig mo ba kung ano ang sinasabi ng mga taong ito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Oo.
Ngunit hindi ba ninyo nababasa, na mula sa mga bibig ng mga sanggol at mga sumususo pa lamang ay ginawa mong ganap ang papuri? At iniwan sila ni Jesus at nagtungo sa lungsod ng Betania at natulog doon. Mga awit, Psalm 18 is the 1-6. Mahal kita, O Yahweh, ang aking lakas. Si Yahweh ang aking bato, ang aking tanggulan, ang siyang nagdadala sa akin sa kaligtasan. Siya ang aking Diyos, ang aking bato, sa Kanya ako kumukubli. Siya ang aking kalasag, ang tambuli ng aking kaligtasan, at ang aking muog. Mananawagan ako kay Yahweh na siyang karapat-dapat na purihin, at maliligtas ako mula sa aking mga kaaway. Nakapalibot sa akin ang mga lubid ng kamatayan, at inanad ako ng rumaragasang tubig ng kawalan ng halaga. Nakapaligid sa akin ang mga lubid ng Sheol, ang patibong ng kamatayan ay binitag ako. Sa aking pagkabalisa, tumawag ako kay Yahweh, tumawag ako para humingi ng tulong sa aking Diyos. Pinakinggan niya ang tinig ko mula sa kanyang templo, ang aking panawagan ng tulong ay nakarating sa kanyang presensya, nakarating ito sa kanyang tainga. Sa aking pagkabalisa, tumawag ako kay Yahweh, tumawag ako para humingi ng tulong sa aking Diyos. Pinakinggan niya ang tinig ko mula sa kanyang templo, ang aking panawagan ng tulong ay nakarating sa kanyang presensya, nakarating ito sa kanyang tainga. Mapagbiyayang Panginoon, tinawag mo kami upang sambahin ka ng buong buhay namin, na inihahandog ang aming sarili bilang buhay na handog na banal at kalugod-lugod sa iyo. Habang kami ay nagmumuni-muni sa tugon ng mga nakasalamuha ang nabuhay na mag-uli na Hesus, palakasin ang aming pananampalataya at alisin ang lahat ng pag-aalinlangan. Bigyan mo kami ng katapangan upang ipahayag ang mabuting balita at katapatan upang gumawa ng mga alagad mula sa lahat ng bansa. Nawa kami ay maglakad sa pagsunod sa iyong dakilang utos, alam na ikaw ay laging kasama namin, kahit hanggang sa wakas ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.